Pinuna ng defense team ni Vice President Sara Duterte at Senator judges ang inconsistencies sa file ng National Bureau of Investigation. Kasunod ito ng pagharap ng NBI Regional Director na si Attorney Jeremy Lontok sa impeachment court kahapon bilang pangalawang testigo ng prosekusyon. Partikular na kinwestiyon ang hindi magkakatugmang petsa ng mga affidavit at docket numbers sa files ng NBI kaugnay ng umano'y death threats ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito ang sabina na may petsang November 6, 2024 na inisyo ng NBI sa isang media personality para pagsumitihin ng authenticated copy ng video ng press conference ni VP Inday Sara kung saan ginawa nito ang pagbabanta. Kinwestiyon ni Senator Judge Aimee Marcos ang nakalagay na petsa sa subpina, gayong inatasan lamang anya ng cybercrime team na mag-imbestiga pagkatapos na ng November 2023-2024 presscon. Napansin din ng depensa at ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pagkakamali sa affidavit ng NBI. Gaya ng nakasaad dito na nag-resign si VP Inday Sara bilang kalihim ng Department of Justice sa halip na Department of Education. Bagay na tinawag ni Lontok bilang typographical error lamang. Martes tayo ngayon, July 14, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Judges at Defense Team, kwestiyon ang inconsistency sa mga file ng NBI. Secretary Ted Herbosa nagbitiw bilang Health Secretary, papalitan ni Dr. Pahulte. Net satisfaction rating ng Pangulong BBM tumaas sa second quarter ng SWS survey. Senator Marcoleta, fit to travel na, antibiotic uubusin muna bago siya ibiyahe patungong Quezon City Jail. Airline fuel surcharge ibinaba sa level 8. Pasahe sa aeroplano inaasahang bababa rin. 7 hinihinalang vintage bomb natagpuan sa isang junk shop sa Quezon City. Tropical Storm Haishen pumasok na ng Philippine Area of Responsibility, tinawag sa pangalang Bagyong Josie. Radyo natin nationwide. Sa detalye ng mga balita, pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility kanina madaling araw ang Tropical Storm Josie. Ayon sa bulletin ng Pag-asa, dakong alas 5, huling namataan ang bagyo sa layong 1,085 km silangan ng Eastern Visayas. Kumikilos ito ng pahilaga kanluran sa bilis na 25 km bawat oras, taglay ang hanging may umaabot ng 65 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umabot naman ng 80 km bawat oras. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar ng bansa dahil sa inaasahang hindi naman ito makakaapekto sa pangkalahatang weather situation ng Pilipinas. Si Charmaine Barilla mula sa Pag-asa, kasama muna natin. Ma'am Charmaine, good morning. Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Josie nga o Tropical Storm Josie ay nakapasok na dito sa loob ng ating PAR kaninang madaling araw at tulingayin na mataan sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 80 kilometers per hour. Patuloy ngayong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa nakikita naman nating senaryo ay agad din itong lalabas ng ating PAR mamayang gabi o bukas ng umaga at walang magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siyang umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon at magdadala ngayon ngayong araw na makalat-kalat mga pag-ulan dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan o localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa papalaot dito sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil ang mga pag-alon aabot ng katamtaman hanggang sa matataas. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, kakaibang characteristics ni Josie, ano Ito, sa halip na tumaas, umakyat papunta ng China o ng Taiwan, mananatili ito, babalik sa dagat? Yes po, at posible din po na dito po siya din na part na malusaw na.
Bakit siya parang hindi kamukha ni ng mga sinundan niya na lumakas pa habang nasa dagat? Yes po, no. Isang factor po dito ay yung mga wind shear na tinatawag po natin. Naka-apekto po, maaari po yan maka-apekto sa development po ni Bagyong Josie. However, nakitaan naman po natin ng intensifying this past few hours kung saan kahapon naging tropical depression tapos within the span of 12 hours lang naging agaran po siyang tropical storm. Kumbaga mabilis yung development niya pero mabilis din yung paghina niya. May kinalaman ba yung habagat dito sa atin? Yes po sir, may habagat po tayo pero hindi naman po nakaka-apekto din dito sa bagyong si Josie kasi sa nakikita po natin nandito na lang po yan sa may western section ng Luzon. So malulusaw na siya, hindi? Kasi kaya ko lang tinatanong, kasi yung mga tumuloy ng Taiwan at saka ng China, nagpalubog eh. Galing, in-export natin yun galing ng Pilipinas. Yes po. Oo. So itong si Josie, malulusaw na lang siya. Opo. Wala na siyang kasunod? Sa ngayon po wala pa naman po tayo nakikita na magiging kasunod po nito. Pero ilang average ng pagka July? May expected po tayo na 2 hanggang 4 na bagyo. So, at least nakadalawa na po tayo. Meron na lang po tayong aantayin na mga wala or 2, 0 to 2. Pero, oo nga pala, 2 na for July. Tama po. Okay. Kung sakasakali, may 2 pang susunod. Pero, okay lang sana kung basta ang characteristics nila, mala Josie, di ba? Yes po, sana. Wag lang Mauricio. Sige. Thank you, Ma'am Charmaine. Ingat po kayo. Po, thank you. Si Charmaine Barilla mula po sa Pag-asa. 7:15 ang oras sa buong kapuluan. Balik tayo sa mga balita. Inamin naman ng National Bureau of Investigation, hindi pa natutukoy o nabeberipika ang umano'y hitman na binanggit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagharap bilang testigo sa Senate Impeachment Court, sinabi ng NBI NCR Director na si Jeremy Lotoc na nananatiling bukas ang investigasyon habang naghihintay ang ahensya ng karagdagang impormasyon ukol sa umano'y hitman. Sa kabila nito, iginit ni Lotoc na nananatiling seryoso. Kapani-paniwala ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo batay sa nilalaman, paraan ng pagbigkas at sa naging pagsusuri ng NBI. Samantala, muling kinestyon ng depensa ang mga dokumentong inihain ng NBI dahil sa mano'y hindi magkakatugmang mga petsa, docket number at ilang pagkakamali sa mga affidavit. Depensa naman ni Lotoc, mga typographical errors lamang ang natukoy na pagkakamali sa mga dokumento. Teka muna, kung ang NBI hindi pa tukoy kung sino yung sinasabing hitman, sino yung sinasabi ho ng prosekusyon na ihaharap daw nila? Bagay, kung yung pong natatandaan, usong-uso yung ganyan eh. Nilutang nila dati yung si Matubato, yung confess sa hitman daw sa Davao, di ba? O sabi niya, siya daw po ay isang hitman. Nung tinanong, ilan ang napatay nyo? Wala pa. Hitman lang ho pala siya ng siguro balot. Yan Hoy, pantakan nyo, saan ka naman nakakita ng isang aamin na hitman? At aaminin niyang siya'y nakapatay. Di may kaso na kaagad siya. Ay, sus, may ginoong buhay to. Siguro pwede namang i-Xerox natin siguro si Matubato. Tuta, tinatanggap na pala ngayon ang Xerox. Hindi po. Ang Xerox po ay hindi tinatanggap pagka ito po'y challenge. Ito'y may question. Pwede lang huyang tanggapin kung may wala nang issue ng authenticity nung original nito. Kinestyon ni Senator Judge Bam Aquino ang kabiguan naman ng National Bureau of Investigation na matukoy ang manoy hitman na kinontrata ni BP Inday Sara para ipatumba ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam nyo, ito yung narrative na nagiging problema dito. Kasi dun ho hindi ko pinagtatanggol si BP Inday Sara Ang sinabi niya lang, may kinontrata na siya. Wala naman siya sinabing hitman eh. Di ba? May kinontrata na siya. Na sabi niya kapag siya napatay, hindi kinontrata, kinausap. May kinausap na daw siya na pagka siya napatay, di ba parang defense from the grave. Kaya sabi nga, kailan pa ba naging kaso yung defense from the grave? Conditional nga po yung threat eh.
Anyway, kaya na ho natin sila mag-interpret. Kaya lang lalong nalilito ang taong bayan, no ha? Anyway, basta ang sinasabi ho, may kinausap. Iba ho yung kinausap sa kinontrata. Kasi yung kinontrata, binayaran. Yung kinausap, baka pinag-usapan, please, tirahin mo naman si ganito, di ba? Pagkatapos, paano titirahin? Pitikin mo. Ibang usapan ho yun eh. Sa pagharap nga ng NBI Regional Director na si Attorney Jeremy Lotoc sa impeachment court, tinanong ni Senator Bam kung pinagpapatuloy ba ng Bureau ang kanilang pagsasiyasat para mahanap ang naturang hitman. Pag-amin naman ni Lotoc, bagamat sinusubukan nilang makakuha ng impormasyon mula sa mga taong present sa naturang online press conference kung saan ginawa ni VP Inday Sara ang pagbabanta, nabigo pa rin silang i-validate o kumpirmahin ang mga nakalap na detalye. Sa katunayan niya, hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila ang validated information kaugnay ng naturang usapin. Pagbibigay din naman ni Senator Bam Aquino, bagamat nasa poll ang sa actual broadcast ang ginawang pagbabanta ni VP Inday Sara, nananatili pa rin hindi beripikado dahil sa kabiguan ng NBI na matukoy ang pagkakakilanlan ng pinatutungkulang hitman na sinabing kinuha nga daw po ni VP Inday Sara. So, ang tanong, kung ngayon under investigation pa ng NBI, bakit ginamit na ebidensya na batayan sa pagsasampa po ng impeachment complaint ng betrayal of public trust? Kinausap nga pupugutan ng ulo. Pwede na, may ibang ulo naman ng tao. Mambira naman. Alam niya, ibang ulo yung tinutukoy. Diba, Kadote? Anong ulo kaya yon? Radyo natin nationwide.